Okay, mga pinanggana ko mga kaigsunan malipay ang usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lang yugton usab ni atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahanay kini pinagi sa Sabbath School Quarter Relason nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon nga pagadugukan mga kaigsunan, Jesus, author and perfecter of our faith. Si Kristo mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtuo. Lesson number 11 nga mutaklo kini sa March 5 to 11. Higal ang mga pinangga ko mga kaigsunan, sa di pa ko mapadayon sa nang gusto na ko hibalukan ninyo nga karong adlaw igpapahulay kauban konyo dinhi sa Barangay Habitat, Barangay Jim, Habitat Punta Linaw, Davao Oriental, alang sa pagsaulog sa first Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom nga gina-play dinhi sa T-Radio Mati City. Okay, thank you so much mga pinanggana ko mga kapabilag kaigsunan. Salamat sa tanang mga taga New Nazareth members, New Nazareth Church members. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban, pagsuporta nini nga buhat. New Nazareth Church members, Mangol, New Nazareth Mangol, Don Mariano, Lupon, Davao Oriental. Salamat kay kanyo sa tanang taga Mati nga nagpaminaw sa tuang tulumanon. Tanang taga Davao Oriental nga din ko babati ang broadcast sa T-Radio. See you there sa Barangay Jim, Habitat Punta Linaw, Banay-Banay, Davao Oriental. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban o maghatag lugang kaligon o kadasig sa matag usa kaninyo. Okay, sa pagpadayon mga pinanggana ko mga kaigsunan, dapito na itong balang espiritu sa pagpakiguban kanato sa paghatag o kaalam sa matag usa kaninyo kanako. Magampo ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw. Dining adlaw igpapahulay takos kang pagasimbahon o Dios ug ikaw magadawat kanamo. Ang imong pulong nga maong kamatuoran magabalaan kanamong tanan, maghatag ka kanamong kaalam aron masabtan imong pulong ug magatambal ikaw sa mga nagmasakiton karon ug magaayo ikaw kanila ug magabangon kanila gikan sa masakitong higdaanan. Panalangin ang taon usab ang tanang mga GDL con group discussion leaders, ang mga Sabbath School class members, ang nagatuon sa imong pulong karon panalangini. Ang mga nagadumala sa kinatibuk-ang departamento sa Sabbath School o sa tibuok kalibutan nga mga katawhan nimo nga nagsaulog sa adlaw igpapahulay ikaw magapanalangin kanila. Panalangin ang taon usab o Dios ang tanang mga nagasuporta nini nga tulumanon tingog sa paglaom o sa LCM FM ikaw magapanalangin kanila sa tanan nga mga volunteers o mga kawani niini. O Dios, ikaw magapasaylo sa among mga sala. Salamat sa pagdawat mo sa mong pagsimba kanimo karong adlaw sa pagtud sa imong pulong ikaw maghatag kanamong dugang sa labutan uban sa kapasayloan sa among mga sala kini among kidlauman o gituhuan nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinanggana ko mga kaigsunan nga atong suhito nga pagadugukan karon, Jesus, author and perfecter of our faith. Ang ato ang memory text makita nato sa Hebrews chapter 12 verse 2 sa English, sa New King James Version nagkanayon, looking unto Jesus the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ang Hebrews chapter 11 ug 12 mga kaigsunan, usa ka mga importante kaayo og pinakanindot nga mga bersikulo o kapitulo sa tibuok Hebrews. Nagahulagway kini sa Kristohanong kinabuhi o sa tanang mga kaliwatan o sa tanang lumba nga giapilan sa tanang kaliwatan sa tibuok kalibutan, lumba sa pagtuo. Gadiin kitang tanan magpabiling matinud-anon nga naaron madawat nato ang ganti sa unahan. Nagahulagway usab kini siya sa dakong drama sa kaluwasan, gadiin isip lumba nga giapilan sa tanang katawhan nga nagatuo gikan pa kaniadto ug hangtod karon, mga tawo nga nagkapreserbar sa ilang pagtuo bisan sa mga kalisdanan, bisan sa mga kasakit ug wala sila moatras hangtod ang uban kanila nangamatay na lang nga wa kadawat sa maong ganti apan ang nangamatay sila nga nagatuo ug nagalaom sa malabot sa mga butang nga wala nila makita. Ang tanang mga sugilanon nga nakarecord dinhi sa Hebrews chapter 11 ug 12, mga sugilanon kini nga natapos kauban usab sa atong pagkinabuhi karon, dili lamang kay kanila, ato usab kini nga kinabuhian karon.
Ato mahatagan og konklusyon ang maong sugilanon, ang kahulugan, ang mga nagapanghitabo. Ganin nagsugod ni adtong panahon na sama sa atong pagsugod usab, nagalahutay sila, maingon usab kita nga nagalahutay karon. Nahimong kapanaminan ang ang ilahang kinabuhi kaniadto sa atong pagkinabuhi karon kauban kang Jesus Christ. Sama kang Kristo mga kaigsunan, wala mulunga sa pagtuo, wala mulunga sa paghingpit sa itong pagtuo. Gituman ni ang tanan, bisan didto sa cross, nagpakamatay siya. O hangtod karon nakabot niya ang kahingpitan, o siya nagalingkod sa tuong kamot sa trono sa iyang amahan. O siya nagahatag og dugang inspirasyon sa matag usa kanimo ug kanako, ug ang iyang kinabuhi na himong piho nga example alang sa tanan nga nagaapil ning lumba sa pagtuo, nga diin ato naksaksihan, nakit-an ang tanan nga dunay umalabot nga ganti og tinud-anay kini alang sa mga apil niini. Atong nakit-an sa kinabuhi ni Jesus Christ that there is a price, there is a reward in the end. That's why usubon ko sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Buti pasabot si samtang kita nagatutok kan Jesus Christ nga maoy maguugmad og maghihingpit sa tong pagtuo nga kansang kalipay ni antos sa wala magdumili sa pagpakamatay diha sa cross, iyang gipakay baliwala ang kahulugan sa cross nga maong kaulawan hangtod siya nakapaton sa paglingkod sa tuong trono sa kamot sa Dios Amahan. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan sa atong pagpamalandong karon, sa pagtapos gyud ni San Pablo sa speech niya sa tibuok Hebrews chapter 11, matud pa iyang gi-introduce mga kaigsunan that now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews chapter 11 verse 1. Matod pa ni Paul, karon gusto mo unsay kahulugan sa pagtuo. Ang pagtuo maoy usa ka substansya sa butang nga atong gilauman o ebidensya sa mga butang nga wala nato makita. So what is the requirement of faith? 11 verse 6 mga kaigsunan sa Hebrews, ang requirement sa faith is to please God. Why we need to have faith? Nganong gikinahanglan ta dunay pagtuo? Because that in that way, because of our faith, God will be pleased. Malipay ang Dios kanimo kanako because of our faith. Sa tuba kung magduda ta, magduha-duha ta, maguol ang Ginoo. But if we believe, we trust in Him, we have faith, anchored on Him, then God shall be pleased. Naga-support ka na. Mga higala, gisuportaran ka na siya sa mga sugilanon, sa kinabuhi, sa mga tao na naka-record sa chapter 11 sa Hebrews, that men and women of faith, they are called Bible heroes, the heroes of faith. Kini mga higala, kung daw ako mapamalandong dito sa bagong langit o sa bagong yuta, dito sa Hall of Fame, sa mga heroes of faith, narito ang mga pangalan sa mga taong nakadaog, mga tao nga wala mo atras sa ilahang pagtuo alang kan Jesus Christ. So karong si manahon natong gitunan about living by faith, unsaon pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo, o giunsa ni Abraham by faith, that Abraham and Sarah, and the faith of Moses, the faith of Rahab, and the author and the perfecter of our faith, who is Jesus Christ. So muna ito ang pagadugukan karon mga pinangga ko mga kaigsunan. Now unahon na ito mga pinangga na ko mga nagpaminaw, how to live by faith. Sa Hebrews chapter 30 verses 37 and 38, matod pa nagkanayon, for yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. So matod pa mga kaigsunan, sa mubo na lang nga panahon, matod pa ni San Pablo, sa mubo na lang nga panahon, dunay mo abot sa dili madugay nga dili maglangan. Busa ang mga matarong magkinabuhi pinagi sa pagtuo, kung doon na magaling mo atras, ang akong kalag magsubo. Ayang but pasabot nga coming back mga kaigsunan nga dili maglangan, mao si Jesus Christ according to Acts chapter 1 verse 11. Siya ang nagsaad, I will come again. Do you believe that? Mutuo ba mo niana mga higala? Kung mutuo mo niana, ang Ginoo nagpadasig kanimo nga mugunit kita kaniya nga mao nga tuang pagtuo, kay sa atong pagtuo dili mapakyas ang mga saad ni Kristo sa atong pagtuo, dili nato padagandaganon ang atong pagtuo nga murag hubog. Atong subayon mga higala mga nahitabo sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nga kansa mga pagtuo nga walay pag-atras, walay pagsibog, nagalantaw sa unahan sa mga butang nga dili makita. They were faithful people. Karon na mahulay na sila, they are waiting for the promise of their faith.
Ang Ginoo mga kaigsunan once mag-promise siya, dili mapakyas ang iyang saad. Just believe in it. Bisan pag mga matay tang tanan, believe, continue in believing the promise of Jesus Christ because He will not fail you. Ang atong pagtuo mga kaigsunan mo gawas, managasukad sa atong pagkamatinud-anon. When we believe, then we will keep obedient. Kung dili ni siya mga higala, layo sa pagtuo, kamatuuran kini nga ang pagtuong ang pagkamatinumanon magkuyog. Be faithful until death. Sumala pa sa Revelation chapter 2 verse 10. And I will give you the crown of life. Tagaan ko kamog kinabuhi, korona sa kinabuhi. Higalag mga nagpaminaw nako karon ato ang mapamalandong nga ang mga matarong magkinabuhi gyud pinaagi sa pagtuo. Ang paglahutay mga higala, makalahutay pag-ingon bitaw nga ang makalahutay hangtod sa katapusan mamaluwas sumala pa sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 13, that endurance there, ang but pasabuti na those who endure till the end, meaning endure holding fast of their faith. Mga tao nga nagagunit nga makusganon, hugot nga paggunit sa ilang pagtuo nga walay pagsibog. Si San Pablo mga kaigsunan nagpakita sa maong panglantaw sa unahan nga dunay grasya, dunay ganti ang Ginoo para kanimo kanako. Nagalantaw po siya balik sa kagahapon nga kadtong mga katawhan sa Israel nga nangapukan didto dapitag wa kabot sa yuta sa sad because the falter on their faith. Barag ang ilang pagtuo hangtod nangatumba sila. Sa ato pa ang libro sa Hebrew mga higala, ang Hebrehanon nga libro nagaportray, nagapasundayag sa mga magtotoo nga niagi og dagkong mga kasakitan pero nagalantaw gihapon despite nga hiagom sila sa grabing mga kasakit, nagalantaw gihapon sila sa umalabot nga mao ang katumanan sa ilahang pagtuo. Busa mga pinangga na mga kaigsunan, ang padaang mensahe sa Dios nagapadayon nga ang akong mga matarong nga mga tao, Hebrews chapter 10 verse 38. Sumala pa sa English Standard Version. My righteous one shall live by faith. Ang kadtong akong mga matarong matud pa sa Dios magkinabuhi diha sa pagtuo. Buti pasabot ni Paul mga kaigsunan sama sa Romans chapter 1 verse 7, matud pa niya, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, and as it is written, the just shall live by faith. Sa ato pa, ang kunduna tay pagtuo, ang pagkamatarong ni Kristo madayag sa atong kinabuhi. That is why righteousness by faith. But pasabot mga kaigsunan, Romans 1:17, ang pagtuo sa Dios madayag, ang pagkamatarong sa Dios madayag sa atong kinabuhi. O giusab pagsulti ni San Pablo sa Galatians chapter 3 verse 11, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Sa to pa, we will live by faith. Mabuhi ta pinaagi sa pagtuo mga pinangga ko mga kaigsunan. And Romans chapter 10 verse 17, ang pagtuo nagsukad pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang pagtuo nagsukad pinaagi sa balaang kasulatan nga maong maing balita nga mao si Jesus Christ. Ang pagtuon nagsukad pinagi sa itong makugihong pagtuon, pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios. O kini nga pagtuon mga higala mo ang gospel of Jesus, the gospel of the kingdom. Jesus Christ is the gospel of the kingdom, the power of God nga mao si Jesus Christ, maoni ang maghatag kanatog pagkamatarong. Busa mga pinangga na ko mga kaigsunan, atong mapamalandong nga ang magkinabuhi nga matarong tungod kay nabuhi sila pinaagi sa pagtuo. Now let's try to examine the life of Abraham. Sa Hebrews chapter 11 verse 5, si Abraham o si Sarah mga higala, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son. So sa imong makit-an mga kaigsuonan, si Sarah could not bear a child anymore. Tigulang na si Sarah, just like with Abraham. Pero ang lalaki wala may problema. Bisan pag matigulang na, basta kay available pa, mga nakragi hapon. Pero si Sarah, mga kaigsunan, si Abraham, gisaaran siya sa legit niya nga asawa, mudaghan iyang mga anak sama sa gidaghanon sa mga bituon sa kalangitan kadaghan. And I would like to tell you, they were winning out of faith. Nangawad-an na silang pagtuo mga kaigsunan. Tigulang na, mga nakpa, yaga-yagaan pag siya ni Agar, perting paita mga kaigsunan. But, I would like to tell you, my dear brethren, si Abraham, sumala sa record,
Si Abraham, mga kaigsuonan, gidefine siya sa balaang kasulatan nga dunay say confidence in what we hope for and assurance about what we do not see, according to Hebrews chapter 11 verse 1 sa New International Version. He has the faith, pagtuo nga dunay pagsalig, nagalaom siya sa mga butang nga dili makita, mga kaigsuonan. I did not say, or Paul did not say, nga once you are considered a heroes of faith, wala kay pagfalter, wala kay pagduha-duha, nahitabo nga doon na kay pagduha-duha, but in the end, you finally won your faith. You win yourself in faith. Gidaog ni mo mga kaluyahon, ang imong pagduha-duha, ang imong kadiskoryo, ang imong discouragement, ang imong pagkawalay pagtuo, gidaog ni mo pinagi sa pagtuo. Just like with the life of Abraham. Sama sa pagtuo ni Abraham. Usa sa mga heroes of faith, mga higala. Ang pinakauna gyud, that's why he was called, gitawag siya, mga kigsun, he was called the father of faith. Gitawag si Abraham nga amahan sa pagtuo. Ang iyang pagtuo, mga kaigsuonan, bisan pag gisulayan sa makadaghan, mi porma og karakter, ni porma og batasan sa pagkamatarong nga masinugtanon. Ang batasan sa pagkamatarong nga maproduce sa pagtuo is the character of obedience. Kinaiya sa pagkamatinumanon. Gani finally dito gisulayan si Abraham, mga kaigsuonan, gisugo siya samahan, go up dito musaka ka, mutungas ka dito sa bukid sa Moraya, dito maghalad ka, pagabot dito walay halad, walay karnero, ingon ang Dios, ihalad imong anak. That was the faith of Abraham that produced a holy character in him, nga despite no matter what, he must obey God. Muna giingon sa Acts chapter 5 verse 29, we will rather obey God than men. Unahaw na mo pagsugot ang Dios kaysa tao. Because of our faith, tungod sa itong pagtuo, mga kaigsunan, nagproduce ang atong pagtuog pagkamatarong kinaiya nga dili ta mo lapas kabubuton sa Dios. We'd rather obey God than man. Bisag ingnon pata sa mga tao nga no, stop this, stop that. We must go on because we'd rather obey God than man. That was the life of Abraham. How I could imagine, mga pinangga na kong mga naminaw, nga si Abraham gibadlong, daw ako mapamalandong kung naa pa dito si Sarah, nga no, do not offer my child, do not offer our son. Pero dito dapita, mga kaigsunan, milabaw gyud ang pagsalig ni Abraham sa Dios that I need to follow and I need to obey what God has commanded to me. So, kahigsuunan o kagalaan nga nagpaminaw karon, ang pagkamatinumanon is a byproduct of faith. Obedience is a byproduct of faith. Kung mingon ka nga, do you have faith in God? Mingon ka nga doon na kay pagtuo sa Dios. In other words, you will do whatever God says to you. Kung doon na kay pagtuo, mutuman ka sa bisag unsay isulti sa Dios kanimo. Whatever the Bible says, pag ingon sa Bible, di mo ka og baboy, then you will obey. Pag ingon sa Bible, nga mutuman tas na pulo ka sugo, then we will obey. We will rest upon the Sabbath day on the seventh day of the week. As the Sabbath day holy, then we will follow. Why? Because we have faith. Doon na tayo pagtuo alang sa pagtuman sa kabuton sa Diyos. To those who don't believe, they will not follow the commandments of God. They will rather say, nga wala na napulo kasugo. That's why in Revelation chapter 14 verse 12, in the last days, people who are waiting for the coming of Christ, the people who are called remnant, the people who are holy, the people who are sanctified, the people who are called God's people, waiting and making ready themselves for the coming of Jesus Christ, are those who are keeping the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Ang mga tao nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, mga tao kini sila nga nagbantay sa sugo sa Dios og nagtuman sa kabubuton, nagbaton sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Busa, mga higalag, kaigsunan ako, mga naminaw, that was the life of Abraham that resulted, his faith resulted into obedience. May resulta og pagkamatarong. Now let's go to the life of Moses. The faith of Moses. Moses was one mentioned in Hebrews chapter 11. Usa siya sa gimension dito. So what was the life of Moses? Sa ang life ni Moses, mga kaigsunan, puno sa pagtuo ngadto sa Dios. He has the faith. Hebrews 11 verse 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Ang kinabuhi ni Moses, mga kaigsunan, puno sa pagtuo. Nga tungod siyang pagtuo, iyang gibiyaan ang Egypt. Nga wala siya mahadlok sa kapungot sa hari, o milahutay siya nga nagtanaw kang Jesus Christ nga dili niya makita.
Ang life ni Moses, mga higala, was full of acts of faith since his birth. Gikan sa pagpakatao sa Dios, gikan sa pagkatao ni Moses, everything was an act of faith. Like for example, Exodus Hebrews chapter 11 verse 23, his parents hid him despite the king's decree. Itaguan siya. That was by faith. Sa verses 28, he rejected the thrones of Egypt. Sa 24 and 26. Sa 27, he left Egypt, clinging to the invisible. Kato yang embrace tong promise nga di makita, mga kaigsoon. He believed in God. So verse 28, he celebrated the Passover, avoiding the death of the firstborn. Pag-ingon nga aron di mga matay inyong mga kamagwangang anak, hala pag celebrate mo Passover. So nag-celebrate si Moses. So sa verse 29, he crossed the dried up Red Sea. Mitabok siya, mga kaigsunan, sa bapulang dagat. Then finally, he lived for 40 years surrounded by constant miracles of faith in the wilderness. So dito sa wilderness, mga kaigsunan, dito nakita niyang grabing mga milagro ngayong nagian because of his faith. Tungod sa iyang pagtuo, mga kaigsunan, because of your faith, matod pa, our sight must be fixed on Jesus. Tungod sa itong pagtuo, itong panglantaw, itong pagtuo, itong mga mata, atong pagkinabuhi, atong itutok ka Jesus Christ, nga walay paghawa, walay paglihis sa atong mga pananaw, labi na gyud sa iyang saad alang kanimog kanako. We may have to bear scorn because of our faith in Jesus. Mahimong sa atong panahon karon tungod sa atong pagtuo, biay-biayon ta sa mga tao, but we have to remain strong. We must not cling to material positions. Tungod sa atong pagtuo kan Jesus Christ, ita magsalig sa atong kwarta, sa atong bahande, sa atong katungdanan. No. We must expect miracles in our lives. Always expect a miracles in your life. Mga kaigsuonan, the LCM is a proof of miracle. Is a proof of miracle. We started the LCM without even ballpen, even without papel. Wala gyud tanan, maglisod gyud tanan, mga kaigsuonan. That was the way how LCM started. Pero now, what happened to the miracle that God had shown? Grabe ang milagro. Because those who supported the LCM, those who work with the LCM, dunay mga pagtuo. Wala sila nag-work tungod of fame. Wala sila nag-work because of honor, because of prestige, because of money. No, dili na may ilang tinguha. Kining mga tawhana kapamilya sa LCM, they have the faith strong in Jesus. Doon na sila pagtuong ligon diha kang Jesus Christ. The same with our organized church, the Davao Mission, the South Philippine Union Mission, Union Conference, gipanalanginan sa Ginoo because it's a miracle. Kaya ang mga katawhan sa Dios nga nagdumala niini nga organization, mga tao nga duna po'y pagtuo, mga leaders nga duna po'y pagtuo sa Dios. Busa ang Dios nagapanalangin, dunay mga miracles nga nagakita mo. Both the organized church, the SPUC, the Davao Mission, and the rest, the CMM or sa uban pa rin tanan gipanalanginan sa Ginoo because of God's blessing performing a miracle due to the faith of everyone. Gumikan sa pagtuo sa matag usa. That is how God has blessed everyone. Sa condition, because of faith, we need to forsake Egypt. We need to forsake the world. We need to forsake our prosperity in the world just for the sake of the love of our love to the ministry of Jesus Christ. Biyaan na to ang tanang sa kalibutan, mga kaigsunan. No? Gipabugatan pa yun sa uban sa mga Davidian nga biyaan ang kalibutan, ibaligya ang balay, kaya mabalhin o bukid, kaya dito sa bukid na po magtukod o balay pagsulay. Kada kung di na tayo mag-isgot ang mga kaigsunan. Pag-ingon nga biyaan ang kalibutan, bahalag doon na kay property sa kalibutan, but do not tie up your feeling, your sympathy, yourself together with your properties in the world. Biyain na tanan si mong pagbati. Be ready when Jesus comes. Okay? So mga pinanggan ako, mga kaigsunan, mo na'y buti pasabot sa balaang kasulatan. Now, let's go to the faith of Rahab. Ang pagtuo ni Rahab, mga higala. Sa Hebrews chapter 11 verse 31, by faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Kabalo mo, mga pinanggan ako, mga kaigsunan, sa story about Rahab, no? Kabalo man mo sa naitabo kang Rahab. Okay? So, abi ninyo, mga pinanggan ako, mga kaigsunan, by faith, according usa sa mga heroes of faith sa Hebrews chapter 11 verse 31, na-record ang pangalan ni Rahab.
Pero ang story ni Rahab is part of the story of Joshua. No? Sa Rahab manghigalaw sa pagan prostitute og naapil siya rin tungod sa kadako sa butang ngayang nihimo. Probably the most unexpected character whom we find in Hebrews chapter 11 was Rahab. Yes, unexpected yung kaayo mga kaigsunan. Nakurat ang kadaghan. Wow, naapil si Rahab mga kaigsunan. Why? Kay nga naman ang gihisgutan din mga kaigsunan nga nganong naapil siya tungod sa iyang pagtago kan Joshua katong other spy dito sa ilahang balay, di ba? So, and there was the instruction nga pagsulong yun sa mga katawhan sa Israel para dili mo maapil, magbitay mo pula nga PC. Okay? And then, i-rescue mo sa mga katawhan sa Israel. So, gibuhat to ni Rahab mga kaigsunan by faith. I believe, according to the Bible commentary sa Rahab mga higala, nakadungog na siya si mensahe about the incoming Messiah. Nagtuon na siya kang Jesus Christ. That's why, pagsulti sa duha ka spies ngadto kang Rahab, that this will happen after mga mulayas migikan sa inyong balay, mo niyang mahitabo. So luwason mo, di mo itugyan sa Ginoong mga matay. Do this by red rope, ibitay ninyo sa inyong pisi, timailhan nga naa mo diri, luwason ang tanang membro sa inyong panimalay. So kadtong mga butanga mga kaigsunan ni tuo wala magmakuli pagtuo si Rahab because naksayod na siya about her faith. Doon na siya pagtuo mga kaigsunan. Although wala siya dito panahon sa pagbuak sa Red Sea. Wala siya dito sa pagpanganaog sa mga mana gikan sa langit. Wala siya dito sa mga milagro sa wilderness. Pero nakadungog siya ana nga mga sugilanon, wala niya makita mga kaigsunan. Wala po siya makakita about Jesus Christ. Unlike ang King Nebuchadnezzar nga nakakita gid siya Son of God dito sa fiery furnace. Unlike ni Jacob nga na-meet yun niya person to person, face to face si Jesus Christ. Unlike ni Joshua mga higala nga na-meet niya ang Michael the Archangel, the Prince of Hosts, the Captain of the Soldiers of Heaven. Sa iyang panggubatan, na-meet niya si Jesus Christ. Pero kini si Rahab mga kaigsunan, nadunggan lang niya. Nadunggan po niya nga dunay umalabot nga Jesus Christ. Kabalo mo, usbon ko sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by the hearing of the gospel. Ang pagtuo mo abot pinagi sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. So dito ang pagtuo ni Rahab ning tubo, and he was called righteous, made righteous by her faith. Nahimong matarong sa Rahab tungod sa iyahang pagtuo. Nganuman, ang iyang pagtuo may resulta og pagkamatinumanon. Okay? So, nahimong example sa tanan that we need to believe og daghang naluwas pinaagi kang Rahab. Now, let's go to the last person whom we are going to mention now. He's Jesus Christ. He's called and introduced by Paul according to Hebrews chapter 12 verses 1 and 2 that Jesus is the author and the perfecter of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, siya ang mag-uugmad, siya ang maghihingpit sa atong pagtuo. So, now, how can we make our faith strong? Kung saan ito pagligon sa pagtuo mga kaigsunan? By clinging to Jesus. So, how can we cling to Jesus? Paul mentioned two qualities related to our race of faith. Kung saan itong buhaton mga kaigsunan? The author of our faith, he is the only one who has reached the end of the race. That's number one. Then his perfect life allows us to join the race of faith. And he is the reason of our faith, he gave it to us. Siyang rason sa itong pagtug, yatag kini kanato. He is the perfecter of our faith. He gave up everything for us. Yang gitalikdan ng tanan para kanato, he never sinned. Wala siya makasala, he obeyed. His sight was fixed on the joy ahead. Ang iyang pananaw mga kaigsunan bisan dito sa Kalbaryo sa krus, wa niya tan-awa so wa niya sudunga ang kadimala sa krus. Iyang gilantaw ang malabot human mamatay sa krus unsay sunod. He bore the incomprehension and abuse. Mao na nagakahitabo mga pinangga nako mga naminaw. Now, atong mapamalandong dinhi karon nga ang climax nga gipasundayag pinagi sa pagtuo ni abot diha kan Jesus Christ sa Hebrews chapter 12. Nagsugod si San Pablo sa pagsulat, pag-introduce kung kinsa si Jesus Christ nga matod pa niya who is coming back. Sumala pa sa Hebrews 10:37 and will not delay. Iyang gimension dito ang final siyang wali mga kaigsunan sa iyang speech. Nitugpa ngadto kan Jesus Christ. Iyang gi-conclude nga si Kristo mao maghihingpit sa tong pagtuo. Si Kristo mo'y mag-uugmad, maghihingpit sa itong pagtuo. Nagkahulugan ka na nga si Kristo mo'y magahimo sa atong pagtuo nga posible.
nga mahimo nato ang pagtuman sa iyang kabubuton o mahimo nato ang pagsaksi og mga milagro tungod kay aduna tay pagtuo. Si Kristo, pag-ingong author, but pasabot siya'y pioneer, siya'y founder, siya'y gitawag og firstborn, ini nga pagtuo. Duha or tulo ka mga punto, mga higala, why Jesus Christ is called the author of our faith. Number one, siya lang ang nakadaog o nakatapos, nakahuman sa lumba sa kinatibuk-an when it comes to faith. Siya lang nakalabang. Ang uban nga gihisgutan, mga kaigsunan, namatay nga wa kaabot sa saad. Nagpaabot pa until now. Ikaduha, si Kristo ang nagahingpit sa itong pagtuo kay siya nagahimo nga kini nga pagtuo mahimo nato. Ang iyang grasya nagauban ka nato nga kita makapadayon sa pagtuo. That's why we are saved by grace. Naluwas ta pinagi sa grasya. So ang grasya sa Dios may makahatag og ayuda sa atong pagtuo nga mopadayon ta sa pagpangalagad. Kay kung wala pay grasya, mga kaigsoon, dugay na tang nagkriminal, dugay na tang nag-anarkiya, dugay na tang nagproblema og nagwild sa kalibutan, kay walay grasya ang Ginoo. Pero tugod kay dunay grasya ang Ginoo, the more ang ato ang pagtuo nagalig-on diha kaniya. Ikatulo, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, si Kristo ang rason sa atong pagtuo. Why do we have faith? Because of Jesus Christ. Siya mao matuod nga Dios. Siya mao ang Dios nga matinumanon para kanimog kanako. Ang iyang mga saad dili mapakyas. He is the true God. Wala siya mo atras sa atong mga kaluyahon, sa atong pagkamakasala. Nangita siya pamaagi, gipadala sa matuod nga Dios ang iyang ikaduhang persona in a form of Jesus Christ. The same, the true God, who is Jesus Christ, nga in the last nakadawat og reward og nagalingkod sa tuong trono sa Dios dito sa gingharian sa mga langit. Sa katapusan, mga pinangga ko, mga kaigsoon, pag iyong ganig perfecter maghihingpit tungod kay perfectly iyang gipakita ang iyang kaugalingon nga mao ihemplo natong tanan. Niapil siya sa lumba, gidalaga niya ang lumba, giwakli niya ang tanang mga nagalikos ipit kaniya, maingon mo sab kanato karon, gidalaga niya ang lumba. Ang tanang mga kabugat iyang gihiklin. Wala siya magpakasala. He is our perfect example. He kept the 10 Commandments. Og siya nagalantaw sa malabot, likod sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Gihimo ni Kristo ang tanan. Busa, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, by faith, matud pa ni Jesus Christ sa Steps to Christ, page 70, by faith, you became Christ's. Tungod sa pagtuo, nasakop ka kang Kristo. And by faith, you are to grow up in Him. Pinagi sa pagtuo, mutubo ka diha kaniya. By giving and taking, you are to give all. Pinagi sa paghatag nimo sa imong kinabuhi, madawat po nimo ang pagkamatarong ni Kristo kayang mga panalangin. You are to give all. Sa tupatanan, ihatag mo kaniya. Your heart, your will, your service. Ay mo kasing-kasing imuhang pagbulutan, ang imuhang kagustuhan, ihatag mo kan Jesus Christ. Apil ang imong pagpangalagad, pagpanerbisyo. Give yourself to Him and obey His requirements. Ihatag imong kaugalingon nato kan Jesus Christ. Apil ang imuhang pagkamatinumanon sa mga sugo. And you must take all from Christ. Makuha nimo ang tanan gikan kang Kristo. Christ, the fullness of all blessings. Si Kristo ang kinatibuk ang panalangin. To abide in your heart. Bahalag mawala ang tanan basta si Kristo anak kanato. Sama ra nga naara ang tanan kanato, mga kaigsoon, ug walay makulang. Sulayin ani ninyo. Be in your strength. Naa kay kusog. Makabaton kag kusog, mga kaigsuonan, sa pagtuog sa mga panglawas. Ang imong pagkamatarong gikan kang Kristo, ang imong everlasting hope gikan kang Kristo. Si Kristo may imong mananabang sukad pa kanitog hangtod karon. So He will give you the power to obey. Tagaan kanyang kagahom sa pagtuman. Higalag, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, sa katapusan. Si Sister White sa The Youth Instructor, May 30, 1895, matod pa niya, aim to be faithful students in the school of Christ. Learning daily to conform your life to the divine pattern, set your faces heavenward, and press toward the mark for the prize of your high calling in Christ Jesus. Run the Christian race with patience. Draw nigh to God, and if you are desirous of taking the first upward step, you will find His hand stretched out to help you. Higalag, mga pinangga ko, mga kaigsunan,
kita ang gitawag nga mga estudyante sa eskwelahan ni Kristo nga naga paningkamot nga makakabot sa pagkamatinumanon. Kada adlaw atong itugyan atong kinabuhi nga muhaom sa langitnon nga pattern. Ang atong mga dagway magalantaw kanunay sa langitnong mga butang. Atong tinguhaon ang pagkabot sa premyo. Kaya ang baong premyo mao ang pinakataas nga pagtawag ni Kristo Jesus. Dalaganon ta ang Kristohanong lumba pinagi sa pagpailob ug malawtayon, magpaduol kita ngadto sa Dios. O kung kita mga matinguhaon gayod nga makadawat sa pinakaunang tikang paingon sa langit, makabot na to o mapalga na to ang iyang kamot nga mag-iyang itunol sa pagkabot o pagtabang kanimo ug kanako. Higalag mga pinangga ko makigsunon sa luwa ko, wala tayo oras. Ay mo kalimutan karong Sabado, karong adlawang igpapahulay atong sa ulogon ang pagkabindot sa grasya sa Ginoo, God sustaining grace. Magkita ta ninyo dinhi sa Habitat Punta Linaw, Barangay Gym, Habitat Punta Linaw, Banay-Banay, Davao Oriental, alang sa tuwang usa ka special celebration first Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom nga gi-play dinhi sa Dakbayan sa Mati pinagi sa Tier Radio. Thank you very much. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan, ang Dios magauban, og ang Ginoo magapanalangin. Og wala magitay oras, usbon ko sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga may atong great provider. Ako sab inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver I, magayon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.